Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po muli sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Ingatan nawa po, lalo po sa mga bibiyahe dyan, pabalik po sa mga kanya-kanyang tahanan. Ingatan nawa po kayo mga kapatid, mga katambay, mga kabayan, ingat po. At bago po natin umpisahan, ito pong kukomentuhan natin mga katambay. Papasalamat po muli si Kamanong sa naagusto po ng ating malit na channel sa YouTube at TikTok, ang Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, pag-usapan po natin at komentuhan natin ang isang magaling na analista na ang ating Pangulo ngayon na si PBBM ay nagiging poster boy o parang tuta ng kano, mga katambay. Ibang-iba po ang sinabi niya nung siya po ay nangangampanya na siya ay magiging pareha sa lahat ng bansa, kaibigan ng bansa, at walang bansa na magiging favoritism siya. Pero ngayon po, sabi po ng isang magaling analyst, para po siyang nagiging tuta ng kano, maka-Amerikano, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang sinasabi po ng isang balita na nag-analyst po sa ating Pangulo, mga katambay. Pakinggan po natin at komentuhan po natin ito. Tinatahak ngayon ng foreign policy ng ating pamahalaan. Kasi sabi niya dati na independent friends to enemy to none. Ngayon po, we are very inclined na doon sa taga-west. Mababawi pa ba yan, ma'am? Ano pa yung suggestion niyo po? Tsaka yung mismong kapitbahay natin parang hindi rin masyadong sumasang-ayon doon sa foreign policy. Alam mo, Admar Carlo, doon sa tanong ni Carlo, mababawi pa ba? Oo naman, dahil you are a nation, di ba? An Asian for Asians. At titingnan natin sa kasalukuyang ikot ng mundo, we are in the Asian century. Kaya yung rise and fall ng nations, katulad nga ng sinabi, no, siguro tapos na yung American power. Pagdating mo sa Asia, naandyan ang China, naandyan si Russia, si Putin, nanalo na naman ng another term. So kung titingnan mo, balik uli ako doon sa sinabi ko, tatlo lamang ang geopolitical powers, US, China, and Russia. Ang China at Russia, gusto nila mag-tandem sila against the US. Hindi lang yan bago. Kasi ang US parating pivot ng pivot. Nag-pivot sa Russia noon si Gorbachev at Perestroika ay nakilala natin. Pumunta sila, pabor sila sa Russia. Pinapunta nila ang American consultants, political consultants para tulungan si Yeltsin. Pabor sila doon dahil demokrasya. Noong nag-pivot sila sa China, noong nagkaroon ng Tiananmen Massacre, kasi pinapakita, hindi kayo dapat ganyan, dapat demokrasya. So nagpipivot sila. Yung pivot nila sa Asia, doon tayo medyo natamaan kasi yung desisyon ng Senado nung 8th Congress, napakahalaga yun. Kasi yun yung taon na under American bases ang Pilipinas, pero pinabayaan natin, hindi tayo. Yung course of nature, sumabog ang pinatubo, nagtakbuhan sila. Pinatubo lang yun, ha? Anong nangyari sa atin? Diba, tayo mismo, tayo ang tumayo at ginawa natin ang dapat. Pero ngayon, dahil may EDCA ka na almost 9 sa buong Pilipinas, talaga magnet tayo. Gusto ba natin yun? Paano yung susunod na salinlahi? The next generations will bear the burden of this administration's decision to welcome back bases? Parang maling-mali naman yun. Kasi kung titingnan natin ang ating geography, mas malapit tayo sa China eh. Kapitbahay nga, di ba? Market nga, di ba? So bakit tayo sumasaliga sa isang bansang naandun across the Atlantic? Yes. Samantalang nandito ang China at pwede naman tayong mag-usap. Alam mo, ang napakahalaga dito, Admar at saka Carlo, yung pag-uusap. Yung, hindi ko alam kung kaya bang tawagan ng Pangulo si President Xi Jinping o through channels. Kasi yung mga ganun, personal yun eh. Kaya
At ang isa pang napakahalaga, magkakaroon ng eleksyon ng Amerika. Yes. At sa lahat ng surveys ko nakikita, si Trump ang nangunguna. Kaya si Kasi Trump, siguro, meron ma'am, tayong isang nakumpara siguro, ma'am, yung pamumuno. Parang kagaya din ngayon, nakumpara yung pamumuno din sa past administration sa ngayon. Kaya yung clamor, parang bumabalik ulit doon. Oo, tama ka doon. Kasi parang si Trump kasi internal eh. America Mga first. sundalo, tatapusin niya ang Afghanistan, tatapusin niya yung Kwan, ayaw niyang maging pulis. Global police. Itong si Biden, gusto niya global police siya. Kung saan may kaguluhan, nandun siya. Umaayos ba yung kaguluhan? Lalo lumalala. Diba? I think a perfect example is Israel and Hamas. How do you resolve that problem? Mahirap. Dahil ang dami niyang namatay, kahit mga bata kasama. Sa world opinion, ang US hindi ka... Yan po mga katambay, narinig po natin ang isang magaling na analyst sa balita. Talagang wrong move po pagka sumunod po na sumunod ang ating Pangulo, BBBM sa Amerika ngayon. Dahil talagang malalagay po tayo sa alanganin mga katambay, mga kababayan. Napakahirap po ng una-una po, ilagay mo ang iyong bansa na hindi pa nga natatapos yung problema mo sa sarili mong bansa. You know, yung kahirapan, di ba? Nandiyan pa napakaraming problema, corruption, di ba? At ano pa, kakulangan, di ba? Kaya nga kahirapan, kakulangan sa trabaho, di ba? Nagmamahalang bilihin, hindi mo pa nare-resolba bilang ikaw ay pangulo ng bansa. Tapos sasaba ka sa isang giyera na nagiging tuta na tayo ng sinasabi ng isang analyst na bakit nangyayari sa bansa natin to. Pati nung yung Philippine Congress natin na sinasabi na bakit pinabayaan na talagang ang Amerika at ang mga kampo nila rito sa ating bansa ay dumami ng dumami. Parang tayo ay nagiging kampo na ng Amerika na hindi naman dapat mangyari. At sinasabi ng analyst, di po ba mga katambay, na ang Amerika parang sila nagiging sundalo ng sundalo ng buong mundo. Kung saan may giyera na andun sila, di po ba? Kaya napakahirap po no na isubo mo ang bansa mo sa giyera. Na nakikita naman natin dahil ito napakatalinong analyst, nakikita niya magiging problema ng ating bansa. Napakahirap mga katambay. Kahit po kayo, mararamdaman niyo po sa inyong puso kung gaano kahirap ang susuungin ng isang giyera. Lalo kung sunod-sunuran tayo sa wala pang naipapanalo ngayong giyera ang presidente ng Amerika. Di ba? Sa Israel, hindi pa tapos ang giyera. Wala pang nananalo ron. Ganun din sa Russia. Di ba? Wala pang nananalong giyera dyan, di ba? Durug pa, di ba? Ano po ang gagawin ng ating bansa para sabihin na ang Amerika 100% tayong susuportahan, di ba? Nakita niyo po nangyayari sa Ukraine, hindi pa rin nila na ipapanalo, di ba? Na nasa likod din po sila niyan, di ba? At ang isa pang nakakalungkot, ang Amerika, pagka ito po sineryoso ng ating Pangulong BBBM, ang diskarte ng Amerika, magkakaroon nga ng halalan sa Amerika, mga katambay, nitong November. At malaki po ang posibilidad ng mga Amerikano na si Trump po ay makabalik sa pwesto. At alam naman natin si Trump walang hilig talaga sa giyera. Ayaw ni Trump na maging bodyguard o sundalo ng buong mundo at maging protector ng giyera ang kanilang bansa. Kapayapaan din na gusto ni Trump sa mundo. Di po ba mga katamay? 4 na taon na nung kulang si President Trump na wala naman na naging giyera o gulo sa buong mundo. Di ba? Saan nagbitaw po na sa isang media ang dating Presidente Trump na pagka siya nanalo within 24 hours, hindi niya nasusuportahan at ititigil niya ng suporta sa Ukraine. Mga katambay, paano kung maipit po tayo sa mga maling desisyon ng ating Pangulo na mangyari sa atin yan, di ba? At sinasabi nga po ng magaling na analyst natin, di ba? Masyado tayong kapit-tuko sa western country. Di ba? Napakalayo nila. Nasa Atlantic sila. Samantalang tayo, Pacific.
Nandito tayo sa Pacific na kapitbahay nating malapit ang Asia, lalo ang China. Di ba? Hindi muna natin kaibiganin. Kamukha ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Kaibiganin mo muna. Dahil hindi mo pa kaya. Kung gusto mo ng away, ipaghandaan mo muna yung teritoryo mo, yung bansa mo. Hihanda mo muna sa away, di ba? Aawayin mo isang bansa na handa na sila sa away. Tayo hindi pa. Ipagmamalaki lang natin yung mga foreign na, western country na tutulong at nasa likod natin, di ba? Maling-mali 'yun, mga katambay, di ba? Maling-maling desisyon 'yun. Kaibiganin mo muna, di ba? At ilalagay mo sa peligro ang 100 milyon na mga Pilipino sa ating bansa, mahigit 100 milyon na alam naman natin ang giyera, ang namamatay, di ba? Mahihirap, mga sundalo, mga bata. Ang mga mayayaman, tatakbuhan naman tayo niyan, di ba? Hindi po, hindi po sila, hindi po nila isusuong ang buhay ng mayayaman sa ating bansa. Maglalayasan po yan. Di po ba? Kaya nakakalungkot lang po dahil nakikita po natin ang ngayon po, talagang ang mga Pilipino, lalo po yung mga vlogger natin matatapang, di ba? Parang sa kanila laro lang ang giyera. Yung mga vlogger natin na sinusuportahan pa yung pagiging yung agresibo ng ating Pangulo di umano laban sa China. Palibhasa akala nila ang giyera parang isang araw lang tapos na. Di ba? Nakita po meron na tayong comparison kung paano nangyari sa Ukraine, sa Israel, Hamas, di ba? Sa Russia. Taon na po ang giyera sa Ukraine at Russia. Taon na, mga katambay. Hindi pa tapos. Kaya hinay-hinay lang po mga vlogger. Lalo po yung mga nababayaran di umano daw na sumusweldo di umano sa administrasyon ngayon. Di ba? Hinahinay po kayo. May pamilya rin kayo. May mga anak din kayo. Baka akala nyo, katapangan yan magdudulot ng mabuti sa atin, lalo sa ating bansa. Maraming mamamatay sa atin dahil wala tayong gamit. Siguro yung gamit natin sa tingin ni Kamanong, pang isang araw lang ang asset natin sa Pilipinas. Samantalang ang China, hindi mauubusan ng asset yun. Dahil una-una, marami silang pera. Tayo, nangungutang pa nga tayo. Diba? Dahil kinakapos pa tayo sa pera, lalo pag budgeting na ng bansa, taon-taon. Di ba, mga tamay? Kaya isip-isip lang. Kaya, pabor si Kamanong dito sa sa analyst natin na pinainggan sa balita, itong magaling na analyst, talagang mahal niya ang bansa at talagang delikado ang papasukin ng presidente natin kung nagkataon na sumunod siya sa diskarte ng Amerika. Saka nakita niyo naman, nung nangangampanya siya, wala siyang kalaban, wala siyang kaaway, di ba? Kaibigan lahat. Pero ngayon, parang gusto niya ng away at ayaw niya na makipag-usap sa China, di ba? Samantalang dapat pag-usapan yan. Di ba? Kapitbahay mo yan. Di ba? Yun ang sinasabi ng analyst ibang-iba nung siya'y nangangampanya. Kumpara mo ngayon na parang napakatapang mula nung pangakuan ng Amerika di umano, nasusuportahan at lagi silang nasa likod ng Pilipinas, di ba? Ganun na nangyayari sa Ukraine. Nasa likod. Yung Ukraine, durog. Maraming namamatay, di ba? At malabo pang makabangon sa loob ng 1 taon ng Ukraine. Kung sakali mang matapos ang gera doon, never makabawi yun at makabangon ang bansa nila sa loob ng 1 taon, mga katabay. Mahabang panahon ng guguguli noon. Dahil sa dami na nasira sa kanilang bansa at namatay pa. Di ba? Nakakalungkot lang. Kaya ipanalangin po natin, pagdasal natin na hindi po maging agresibo ang mga desisyon ng ating Pangulo. Ipanalangin po natin, mga katambay, na maging mapayapa ang kaisipan ng Pangulo ng Pilipinas at isipin niya po yung sinabi niya po nung halalan, na wala siyang ang kanyang policy, walang kaaway, kaibigan ng lahat. Di ba? Sana po maisip ng Pangulong Marcos po yan. Yung mga policy niya na nabago na po ngayon. Naging one-sided na po ang kanyang mga desisyon na talagang nakikita po natin di umano na nasa western country na mismo. Nasa western na mismo ang kanyang mga idea na parang sunod-sunuran tayo sa Amerikano, mga katambay. Kaya nakakalungkot po. Pagdasal po natin ating bansa. Yan lang po, mga katambay, at maraming salamat po. At siyempre po, lagi po nag-iiwan si Kamanong na mahalin natin ating bansa, huwag na huwag sa giyera, sa pakikipag-usap, mga katambay. At makakabawi pa tayo
Tiis-tiis lang po, talagang gano'n. May pag-asa pang, makabangon at umahon ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.